Infinite Radio. Yes, mga karadyo, balik tayo dito sa ating programa. Ito po, ang Only Variety at oras natin, it's 5:13 in the afternoon. At ito na po ang ating featured story of the day sa Valentine Special ng Only Variety. Ang ating story of the day ay may title na My Unfaithful Husband. Magandang hapon mga karadyo, Kuya Pao and DJ Billy. My name is Joyce, 24 years old, married, and I have one child. I am married for almost 3 years, and my husband is 35 years old. Yes po, 11 years po ang gap namin. Akala ko kasi, kapag nakapag-asawa ako ng ganon ang agwat namin, iniisip ko na kung maging asawa ko to, ay iintindihin ako nito, lalo na atopakin ako. Mamahalin ako nito, magiging maalaga, lalo na't mukhang mabait naman. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag ito talaga ay nag-propose sa akin ay pakakasalan ko agad. After ko mag-graduate, papakasal ako sa taong ito. 3 years kaming naging magjowa. 2018, nag-propose siya sa akin at tinanong kung payag daw ba akong magpakasal sa kanya. And I said, yes, of course. 2019, nagpakasal kami. And after 1 month of our marriage, nabuntis ako. That time, he was so caring until I gave birth. During infant stage ng baby, medyo paunti-unting nag-iiba na siya sa akin. I know na yung marriage is hindi lang parating masaya. Hanggat kaya ko pa, I will stay syempre. For the sake of my baby. Ups and downs, I'm here fighting for our marriage. Until the time that I confronted him, begging him to please tell me the truth, kasi parang may mali na talaga ako. And then he tells me everything. It was his past. He said he is still in love with his first love, kahit may anak na and asawa na yun. 4 na yung anak. Kasi pati yung ex niya, she still love my husband. Alam ko na matagal na siyang kinukulit ng babaeng yon, kahit magjowa pa lang kami. Now he told me na hindi raw niya makalimutan ang nangyari sa kanila ng first love niya before. I was so shocked. Kaya pala nag-iba na ang lahat, na after all those years na magkasama kami, all of those are lies lang pala. Nanigas ang katawan ko at mabigat sa dibdib ang nalaman ko. But still I thank him kasi naging honest siya sa akin. He is so brave enough to tell me, masakit pero I need to wake up na. All of those sweetness na pinakita at pinadama niya ay kasinungalingan lang pala. Pati na yung marriage namin. That time na nalaman ko, I tried nakitlin ang buhay ko. Because I was very disappointed with myself na nagmadali ako. Hindi ko muna inalam yung past niya. I rushed things in marriage at hindi ko na naisip na yun ang pinakamahirap na desisyon na hindi na pwedeng ulitin. Ang sakit lang mga karadyo, ang kahihiyan, ang baby ko, hindi na magiging buo pati na ang pamilya namin.
I don't know kung ano ang plano ng Diyos sa akin, pero sa ngayon, ang tanging desisyon ko talaga ay tuloy ng putulin ang aming pag-aasawa. I feel betrayed. Madami na akong sinakripisyo para sa kanya, pero ganito lang ang mararanasan ko. Pati mga magulang ko hindi ko masyadong natulungan. Hindi ako nakapagtrabaho dahil pinili ko siya. After all ng pagiging housewife ko, ganito lang pala ang mapapala ko. I will continue to live for my child dahil siya na lang ang nagpapalakas sa akin. I thank God at least binigyan niya ako ng anak. Kaya sa mga nakakarinig po ng story ko, please lang huwag kayong magmamadaling magdesisyon about marriage. Bahala na kung gaano katagal kayo makapag-asawa, ang importante ay tamang tao ang mapili ninyo para hindi kayo magaya sa akin. From Joyce.